Hello mga kapatid, welcome back to my channel, The Catholic Comeback. Ngayong pag-uusapan natin ang tungkol kay Maria na tinatawag na New Ark of the Covenant of God for the New Testament. At titingnan natin kung saan ito nakabase sa Biblia. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo munang kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button upang lagi tayong updated sa mga video, at yung ibang link ng video ay nandyan sa ibaba. Ngayon, bakit matatawag natin na si Maria na New Ark of the Covenant of God para sa New Testament? Una, alamin muna natin ang itsura at laman ng lumang ark o kaban ng tipan sa Old Testament na pinagawa ng Diyos kay Moises. Ayon sa Deuteronomy 10:1-2 ay ganito: At the time the Lord said to me, Cut out for yourself 2 tablets of stone like the former one, and come up to me on the mountain, and make an ark of wood for yourself. I will write on the tablets the word that were on the former tablets which you shattered, and you shall put it in the ark. At gumawa nga si Moises ng isang arko na gawa sa acacia tree. At sa Exodus 25:18-21 ay pinaglagyan ng Diyos ng golden cherubs. At ganito ang sinasabi: And make 2 cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. At sa paglipas ng panahon nang namatay na nga si Moses, at ipinalit si Aaron na kapatid ni Moses, at nang namatay na din si Aaron ay makikita natin na iniligay ng mga Israelita ang tungkod ni Aaron na namumulaklak ng almond ayon sa Numbers 17:8. The next day Moses entered the tent of the testimony and saw that Aaron's staff, which represents the house of Levi, had not only sprouted but had budded, blossomed, and produced almonds. Ayan, at makikita natin ang buong laman ng Ark of the Covenant of God ayon sa Hebrew 9:4, which had the 2 golden censers and the Ark of the Covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablet of the covenants, and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Ngayon, sabi ng mga protestante na kung paano daw ito maihahambing kay Maria na tinatawag natin the New Ark of God for the New Testament para sa ating mga Kristiyano. At ito po ang sagot natin. Una, meron tayong mga tinatawag na mga Theotokos, isang salita sa Greek na ang ibig sabihin ay God's bearer, tulad ng Old Ark na napunta kay David, ang lumang arko, na doon nakikipagnaig ang Diyos sa kanila. Pangalawa ay ang krus na nagbuhat kay Jesus nang siya ay pinako sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan. At pangatlo ay si Maria na ginamit ng Diyos ang kanyang sinapupunan upang matupad ang sinabi na ang Berbo ay Diyos at ang Diyos ay nagkatawang tao sa katawan ni Jesus. Kumpirmahin natin sa John 1:1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ano ang nangyari sa Berbo ng Diyos? Narito, And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory. At siya ay pumasok nga kay Maria, na tinatawag nating isa sa mga Theotokos, God's bearer.
At ngayon, ituloy natin ang pagsusuri sa laman ng kaban ng lumang tipan upang lalo nating maintindihan kung ano ito. Ayon sa Hebreo 9:4, ang laman ng Old Ark ay ang mga sumusunod. Una, ang jar of manna o yung lalagyan ng tinapay na kasing tulad ni Jesus na ang tunay na mana ayon sa John 6:31. Jesus is the true manna. Pangalawa po ay ang tungkod ni Aaron na namumulaklak pa ng almond. At si Aaron ay isang high priest. Ganun din si Jesus Christ na isang high priest na may tungkod din na bakal. Jesus the High Priest, Hebrew 4:14. At sa Revelation 2:27 ay ganito ang ating mababasa. Hebrews 4:14. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Revelation 2:27. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father. At ang huling laman ng lumang kaban ng tipan ay ang bato, tablet na pinagsulatan ng salita ng Diyos na 10 utos. Ganun din si Jesus as the Word of God that became flesh sa John 1:14. John 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Ngayon, suriin natin kung meron ba tayong makikita na tinatawag na typology o magkasing tulad na pangyayari sa Old Ark ni David at sa ating New Ark na si Maria. Umpisahan natin sa 2 Samuel 6:1-11. The ark travel ended up to the house of Obed-Edom in hill country of Judea. At ganun din ang nangyari kay Maria. Sa Luke 1:39, Mary traveled to the house of Elizabeth and Zechariah in the hill country of Judea. Here it comes. Pangalawa, sa 2 Samuel 6:14, dressed as a priest, David danced and leaped in front of the ark. Sa Luke 1:14, John the Baptist of priestly lineage leaped in his mother's womb at the approach of Mary. At pangtatlo, sa 2 Samuel 6:9, David asked, "How can the ark of the Lord come to me?" Ganun din kay Maria sa Luke 1:43. Elizabeth asked, "Why is this granted me that the mother of my Lord should come to me?" At ang pang-apat, 2 Samuel 6:15, David shouts in the presence of the ark. At ganun din kay Maria. Sa Luke 1:42, Elizabeth exclaimed with a loud cry in the presence of Mary. At ito ang panglima, 2 Samuel 6:11, the ark remained in the house of Obed-Edom for 3 months. At ganon din si Maria sa Luke 1:56, Mary remained in the house of Elizabeth for 3 months. At pang-anim, 2 Samuel 6:11, the house of Obed-Edom was blessed by the presence of the ark. At ganon din sa pagpasok ni Maria sa bahay ni Elizabeth. Sa Luke 1:39-45, the word blessed is used 3 times. Surely the house was blessed by God.
At ang pangpito ayon sa 2 Samuel 6:12. The ark returns to his home and ends up in Jerusalem, where God's presence and glory is revealed in the temple. At ganoon din si Maria sa Luke 1:56. Mary returns home and eventually ends up in Jerusalem, where she presents God incarnate in the temple. Ngayon mga kapatid, alam na natin na si Maria ang bagong kaban ng tipan ng Panginoon para sa New Testament, na nakikita naman natin sa nilalaman ng lumang kaban, na ito ay nire-representa ng mana, na si Jesus ang tunay na mana, ang tungkod na namumulaklak ni Aaron at ganun din ang tungkod ni Jesus na bakal, at ang salita ng Diyos sa bato, na si Jesus din ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Na ang mga bagay na yan sa lumang tipan ay isinilid nga sa kaban na nilukuban ng dalawang anghel at kerubin, na ibig sabihin ay nandun ang presensya ng Diyos. Samantalang si Maria ay ang kaban na buhay, na doon pumasok si Jesus at nilukuban siya mismo ng Espiritu Santo si Maria. Kaya wala tayong ibang masasabi, na si Maria talaga ang bagong kaban ng tipan para sa atin sa New Testament. Ewan ko kung alam ito ng mga Protestante, mga kapatid, na siguro ay hindi lang talaga nila kilala kung sino si Mama Maria. O sige, hanggang dito na lang muna tayo, at magkikita tayo ulit sa susunod nating mga video, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-share. See you next time. God bless.